Dear Mears, ako po si Nene, tubong Leyte. 28 years old po ako sa kasalukuyan at may isang anak. Isa po akong single mother. 3 years old pa lamang po ang aking anak. Nagtatrabaho po ako sa isang factory dito sa Laguna. Matagal na po ako mag-isa sa buhay. Kasama ko po ang anak ko at ang nanay ko sa bahay. Nangungupahan lamang po kami at hindi po nagsusustento ang tatay ng anak ko. Hindi naman po kami kasal kaya hindi din po ako makapaghabol. Ngunit may mga kakilala ko na dapat daw ay ipaglaban ko ang sustento ko para sa anak ko. Pero di ko na lang din po ginawa sa kadahilan ng wala din namang matinong trabaho ang tatay niya. Nakatapos po ako ng 2 taon sa kolehiyo. Sariling sikap ko lang din kaya ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Isang araw sa opisina, may humingi ng aking number. Isa din siya sa regular na empleyado ng kumpanya. Nasa 20 years na ito sa kumpanya. Ako naman ay may 5 taon pa lamang sa trabaho at regular na din naman. 53 years old na si Sir Greg. Mataas na ang kinalalagyan niya sa opisina, kaya naman isa siya sa ginagalang namin doon. Maski 53 years old na ito, ay makikita pa din ang pagiging magandang lalaki nito nung kabataan pa. Pati ang katawan ni Sir Greg ay hindi mahahalatang gano'n na ang edad. Nagte-text nga siya sa akin, araw-araw. Nagkukwentuhan din kami sa tuwing break time namin. Naikwento pa nga niya sa akin na mag-isa na lang din siya sa buhay dahil may sarili-sarili ng pamilya ang mga anak niya at wala na din itong asawa dahil namatay sa sakit na diabetes. 6 na buwan na ang lumipas at ganun pa din si Sir Greg. Nanliligaw na siya sa akin at hindi siya nagbabago. Dahil sa edad nga namin, ay napagkakamalan kaming mag-ama. At pag magkasama sila ng anak ko, para na siyang lolo kung titingnan dahil hindi maitatago na din ang konting linya sa mukha nito at ang konting puting buhok sa ulo. Ngunit, tanggap naman ni nanay dahil sa napakabait nito sa amin. Dahil nga sa kabaitan niya, ay nahulog na din ang loob ko sa kanya. Hindi mahirap mahalin ang isang Sir Greg. Malayo man ang agwat ng edad namin, ay ang mahalaga ay nagkakaunawaan naman kami. Sinusundo at hinahatid ako ni Greg sa trabaho. Madalas naman ay sabay ang aming schedule. Isang gabi nga, pagkahatid niya sa akin sa bahay dahil gabi na ako sa trabaho dahil sa mga hinahabol kong mga reports na dapat maipasa sa tamang oras. Inalok ko muna siyang magkape. Magkatabi kami sa sofa. Tulog na si nanay at ang anak ko. Dahil sa pananabik sa akin ni Greg, ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Pinakikiramdaman din niya ako. Tahimik ang paligid. Dumampi ang mga labi ni Greg sa labi ko. At kusa namang sumagot ang mga labi ko sa halik niya. Pinasok niya sa bibig ko ang kanyang dila at napapaungol na nga ako. At nadadala sa kapusukan ni Greg. Teka Greg. Si nanay baka bumaba. Makita tayong ganito. Ang sabi ko nga sa kanya. Parang binuhusan naman ng tubig si Greg at nahimasmasan. Pasensya ka na, love. Nadala ko eh. Gusto ko lang namang maramdaman mo na mahal kita. Sabay yakap sa akin. Magsama na kaya tayo? Sambit ni Greg sa akin. May bahay naman ako para di na kayo mangupahan. Sama mo na din si nanay. Pinag-isipan ko ang sinabing iyon ni Greg dahil para hindi naman din sila mangupahan. Total, mahigit ng 1 taon ang relasyon namin kaya pumayag na ako.
Biniro pa kami ng aming katrabaho na dapat daw gumamit na ng robos si Greg. Nagkatawanan pa kaming lahat. Nagsama nga kami ni Greg. Kasama ko din si nanay at ang aking anak. May oras na naglalaro si Greg at ang anak ko at pasasalamat na din ako at nakilala ko ang kagaya ni Greg na responsable maski hindi niya tunay na kadugo ang anak ko. Pati sa nanay ko, napakabait niya. Up and down din ang bahay ni Greg. 2 kwarto sa taas. Isa sa kanila at kay nanay kasama ang anak ko. Love, sundan na kaya natin si MJ? Ready na ba tayo? Oo naman. Gusto ko nga ulit magka-baby eh. Sige love. Yun nga ang nangyayari bago kami matulog. Umibabaw na siya sa akin habang nasa labi ko mga labi niya. Halatang sabik na sabik si Greg sa akin. Agad niyang tinanggal ang mga sagabal sa aking katawan. Maskulado ang katawan ni Greg. Kitang-kita sa lampshade sa tabi ng aming kama. Pawis na pawis si Greg sa ibabaw ko. Paakyat, pataas, pababa at paulit-ulit. Hanggang sa sabay naming narating ang langit. Niyakap ako at binalot niya sa kumot. Ang lakas pala ni Greg ang nasa isip ko. Hindi mo ang akalaing 53 years old na ito. Lumipas ang 1 buwan nang gano'n ang ginagawa namin tuwing gabi. Walang sawa si Greg sa pakikipagniig sa akin. At ang masarap pakinggan ay ang palaging pagsasabi niya na mahal niya ako pagkatapos niyon. Nabuntis nga ako at tuwang-tuwa naman si Greg sa nalaman. Maski buntis ako ay nakikipagniig pa din ako sa kanya. Ang sabi nga ng OB-GYN ko, okay nga daw na ganun pa din para mabilis manganak. Pero syempre, dapat maingat sa pwesto. Nanganak ako at normal naman. Tuwang-tuwa si Greg sa anak namin. May kapatid na si MJ. Kuya ka na Kuya MJ, alagaan mo ang baby natin ha. Parang batang sabi niya kay MJ. Lumipas ang 1 taon at kalahati, nabuntis ako ulit. Masaya naman ako dahil mabuting ama si Greg. Kaya maski ilan pa, basta kaya namin buhayin. 3 na ang anak namin, kaya naman mas lalo kaming naging masaya. Tuloy pa din ang trabaho namin sa kumpanya. 57 years old na noon si Greg at malapit na siyang mag-senior. Pero walang kupas ang lakas niya. Napakaswerte ko sa kanya. Hindi niya kami pinabayaan. Sa ibang mga nanligaw sa akin na kaedadan ko, mas pinili ko pa din ang mas may edad sa akin. Dahil alam ko na nagpapakasawa na ito sa buhay binata at responsable sa bawat bagay dahil matured mag-isip. At mula nga noon ay hindi ko na problema ang pangangailangan naming pinansyal. Kontento na siya sa amin ng mga anak niya. Walang bisyong tao. Kaya naman, mahal na mahal ko siya. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Payo ko lang sa mga nakararami at nakaririnig ng liham na to, pumili kayo ng lalaking tatanggapin kayo at makukontento sa inyo. Maski may edad pa sa inyo, huwag niyong iisipin ng ibang tao kung alam niyo naman na mas magiging komportable ang buhay ninyo.